Mula kay Ma'am Elizabeth Serrano, isa nating masugid na tagapanood sa ating YouTube channel. Sir, kamusta po? Hindi po ako nakakapanood ng live nyo. Naging busy po kasi ako sa work. Kaya Wow. hindi po ako makapagtanong sa inyo ng live. Tanong ko lang po, ilang oras po ba paaalsahin ang tinapay pag may yeast at improver? Salamat po. Okay, good morning dyan kay Mama Elizabeth Serrano ng US. Oo. Ito yung masugid talaga natin si Mama taga-subaybay sa ating YouTube channel at talagang viewers to sa ating kada live natin. Oo. Ma'am, okay lang pag hindi ka makapanood pero sa inyong tanong dito sa atin, ang tanong ninyo kung bigyan lang kita ma'am halimbawa sa isang kilo lang ha. Oo. Gumamit ka ng improver, ang improver naman iyan naman nagpapatibay lamang sa ating mga tinapay or halimbawa isa din naman yung nagbibigay din ng pagpapaganda din ng ating tinapay at ang ating yeast naman ang ginagawa niya talaga ay pinapalaki or pinapa-double size ang ating tinapay. Oo. Ngayon, bibigyan ko po kayo ma'am ng sa isang kilo halimbawa mula ng ginawa ninyo or ano bang gamit ninyo dyan sa US, meron ba kayong mga equipments na pangmasa? Oo, ay kung wala man, halimbawa, i-rest nyo lang ma'am ng 2 to 3 times ang inyong dough. Oo, halimbawa, after nyong namasa, i-rest nyo siya ng 30 minutes to 1 hour. Pagkatapos naman ngayon sa pangalawang resting, halimbawa, unang resting yan, patayin yung konti ang inyong dough, patayin yung ang pag-alsa nito, tanggalin yung hangin, pwede niyo siyang i-divide dyan, inyong bibilugin at paalsahin niyo ulit. After 10 to 15 minutes, pwede niyo na itong pigurahin, kumbaga. After niyo namang napigura ito, oo, pag napigura niyo na, nasa tray na yan, halimbawa sa nilagay ninyo sa inyong yeast, sa inyong isang kilo, naglalagay kayo ng 10 grams or pataas o 10 to 15 grams, malakas na po ito at mabilis na po itong umalsa. Oo. Pinakamatagal po ang 3 oras mula ng inyong minasa or paalsahin nyo lang ito ng pinakamatagal 1 oras. Oo, bago ninyo po isalang. Sa ganong yes ha, aking nabanggit, oo. Yun lang talaga ang nun ma'am, pinaka-minimum dahil ang tanong po ninyo, ilang oras po ba paalsahin? Kung active ang inyong yeast, kung wala itong nagiging hindi ito kupas, basta mula inumpisa nyo pagmasa, within 3 hours, pinakamatagal na yan, dapat nakaluto na kayo ng tinapay. Or sabihin na natin dyan sa inyo, malamig. Oo, malamig ha, di ba? Pwede namang ikulong ang inyong tinapay. Sa iba kasi may mga steam sila, steam rest ng ilang tinapay na mayroong maaligamgam na tubig na nagbibigay pampabilis ng alsa ng ating tinapay or karamihan sa iba dyan, nagwa-warm sila ng yeast, water, yun ang pinakasabaw nila. Yung hindi lang talaga katamtama lang mainit, maligamgam lang ha. Yan ang isang techniques nila dyan. May nagtanong din sa akin yan sa Canada na dahil malamig sa kanila, ano ba daw dapat gagawin? Ayun din aking tinuro sa kanila na basta close lang ang inyong lagayan ng inyong dough after pigurahin, aalsa at aalsa yan. O kung talagang gusto niyo talagang makasiguro, basta ang inyong yeast hindi lang kupas, magamit kayo ng warm water sa inyong sabaw, sa inyong tinapay. Katamtamang aligamgam lamang. Huwag nating sobraan kasi hindi na rin maganda ang labas niyan kasi ang ating yeast, pag nakaramdam ng init yan, talagang humaharurot halos yan, oo, ng alsa. Dahil may improver nga, nakokontrol halos na tumitibay ang alsa ng ating tinapay. Kahit lumampas man ito ng sandali sa pinaka-minimum na oras, hindi pa rin tayo gaanong mag-aalangan or mag-aalala na pagsalang natin ito'y bumagsak. Oo. Yan po ma'am, maraming salamat. Alam ko marami na po kayong sinubukan dito sa ating mga baking tutorial recipes, dito sa ating Learn Baking with Sinjay YouTube channel. Alam ko po na paborito nyo talaga ang mga tinapay na
Pinoy bread, kumbaga, kasi matagal na po din talaga kayong nagmamasid sa atin, at lalo na sa ating live. Maraming salamat, Ma'am Elizabeth Serrano ng US. Si Ma'am. Karamihan din talaga sa aking mga kababayan na kababayan abroad, na talaga po namang gusto din talaga nila ang mga Pinoy bread dito sa kanilang matry subukan talaga nila, para siyempre pag galing tayo dito, halimbawa hinahanap din talaga natin ang mga panlasang Pinoy sa mga tinapay natin. Oo, unlike dyan sa US o sa bansa ka man, na totoo yan talaga, nakakatakam ang kanilang mga tinapay, pero pag tinitikman natin, parang hindi ko naman sinabi na minsan hindi rin talaga natin na magugustuhan yung lasa. Meron nga silang tinapay niya, sobrang tigas talaga, oo. Kahit tuktukin mo pa yan lalo na sa bandang Europe, oo. Pero yan ang tradisyon nila, tradition bread nila, na yan ang pinakapandesal dito sa atin, yung kanilang mga ganyang klase ng tinapay, oo. So maraming salamat, Ma'am Elizabeth. Ma'am Elizabeth Serrano, ma'am, maraming salamat sa inyo na kahit papaano nagtiyaga talaga kayong mag-subaybay dito sa ating YouTube channel. Oo. Kung may mga katanungan pa kayo, mag-leave lamang kayo ng comment dyan sa atin, or alam ko naman nanonood din kayo sa ating live. Dahil pag nag-live ako, umaga nga din sa inyo dyan. Oo, kasi nasa 8 to 9 ang ating live ng gabi. Tapos ang oras din sa US, umaga. Alas 6 or alas 7 kaya dyan. Oo. So maraming salamat, ma'am, sa pagtiyaga ninyo dito, ma'am, sa ating YouTube channel, sa ating mga baking tutorial recipes. Maraming salamat po. More power and follow for more.